Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang bitawan ang sabay nating pagbabantay sa bagyong Paulo at sa epekto ng lindol sa Cebu, gayon din sa iba pang malalaking balita. Malalakas na ulan at hampas ng hangin ang dala ng bagyong Paulo sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang sa Aurora at Isabela. At buong pwersa pa rin ang GMA Integrated News dito sa Cebu, kung saan marami pang kailangang tulungan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Unahin na natin ang epekto ng bagyong Paulo na humagupit sa Aurora mula kaninang umaga. Umabot pa sa signal number 4, ang pinakamataas na babala roon, kaya libo-libo ang pinalikas. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, simula nga alas 2 ay unti-unti nang humupa ang ulan at hangin na dala ng bagyong Paulo. Pero alam mo Mel, umabot kami hanggang signal number 4 kanina dahil nga po sa matinding ulan at hangin na dala ng bagyo. Madilim pa nang magparamdam ang bagyong Paulo kaninang umaga. Pagliwanag, mas tumambad ang babala ng parating na bagyo. Signal number 3 kanina sa Hilagang Aurora, kabilang ang bayan ng Kasiguran at Dilasag. Ramdam yan sa lakas ng mga alon at hangin. Bawal pumalaot dahil mapanganib ang dagat. Kaya mapalad pang nakabalik ang bangkang ito sa Pangpang. Pero ang barkong ito na nagkubli malapit sa pantalan, hindi nakaligtas sa tila galit na ulan at hangin. Ilang kable ng kuryente rin ang lumaylay o naputol. Umapaw naman ang ilog na ito sa barangay Minanga. Sa barangay Dibacong na nasa tabing dagat, pinakiusapan ang mga nakatirang residente sa baybayin na lumikas na. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, itinaas ang signal number 4 sa Hilagang Aurora. Doon naramdaman ang pinatindipang hagupit ng bagyo. Signal number 4 na po dito sa Kasiguran, Aurora. At ito pong makikita nyo sa akin likuran, yung dagat po parang namumuti, no? Dahil tumaas na yung alon. Kanina po, yung nakikita nyo ay mas malaki pa yung portion ng buhangin na makikita, pero ngayon po ay natakpan na nga po ng dagat. Yung patak po ng ulan patagilid at pag tumama po sa mukha ninyo ay medyo masakit, no? Parang tumutusok siya dahil na rin po sa lakas ng hangin na dala ng bagyong Paulo. Pero may mga kababayan pa rin tayong mas piniling manatili sa tirahan malapit sa dagat. Si Aling Emily, naghanda na raw ng pagkain ng pamilya, pero nakahanda rin ng gamit sa paglikas. Ano naman po kasi araw siya. Maliban kung halimbawa gabi, lilipat talaga kami. At saka yung tubig naman sa amin ay kumbaga ngayon, hindi siya malalim. Sa barangay hall ng Dibacong, lumikas ang ilang residente habang ang iba nakituloy muna sa mga kamag-anak. Ngayon po, mas maganda na lang din po na maging handa sa lahat ng oras. Kung may time pa mag-evacuate, mag-evacuate tayo. Mel, sa ngayon ay wala pa rin kuryente, no, dito sa bayan ng Kasiguran. Ang evacuees naman po dito ay halos 2,000 at meron din pong 2,000 na evacuees naman sa katabing bayan ng Dilasag. Sa kabuuan po ay nasa 8,000 yung evacuees ng probinsya ng Aurora. Magkasama na po dyan yung mga nasa evacuation center at mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Aurora. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.